Nakasara na ang pinto. Tahimik na ang bahay. Sa wakas, malaya ka na. Ngunit bakit ang kalayaang ito ay parang isang hawla na mas malaki lamang? Iniisip mo, tapos na. Pero ang totoo, dito pa lang nagsisimula. Hindi ito ang katapusan ng laban. Ito ang simula ng digmaan sa loob ng iyong isipan. Inihahanda ka namin dahil ang dadaanan mo ay isang uri ng psikolohikal na impyerno na may 3 yugto. Ito ang mapa mo para sa dilim. Ang unang yugto, ang disorientasyon ng kalayaan. Sanay ka sa ingay, sa gulo, sa patuloy na paglalakad sa mga itlog na babasagin. Ngayon, ang tanging naririnig mo ay ang nakabibinging katahimikan. At sa katahimikang ito, hinahanap mo ang pamilyar na lason. Ito ang withdrawal. Ang iyong sistema ay naghahanap ng trauma bond. Ang isip mo ay nalulunod sa pagdududa, hindi sa kagalakan. Iniisip mo, nagkamali ba ako ng desisyon? Ang utak mo ay nagpe-playback ng mga magagandang alaala. Mga alaala na maingat na itinayo ng narcissist. Pero ang mga alaalang iyon ay pain. Mga mumo ng tinapay na inihagis sa iyo para manatili kang gutom at umaasa. Sa yugtong ito, ikaw ay pinakamahina. Isang text, isang tawag, at ang impyerno ay hihilahin ka pabalik. Ang ikalawang yugto, ang lason ng pagdududa sa sarili. Nawala na ang katahimikan. Napalitan ito ng isang boses. Ang boses niya, masyado kang sensitibo. Ikaw ang may problema. Walang ibang magmamahal sa'yo na tulad ko. Ang mga kasinungalingan niya ay naging iyong panloob na monologo. Ang gaslighting ay hindi na nangangailangan ng kanyang presensya. Ginagawa mo na ito sa iyong sarili. Ito ang hoovering, ang pagtatangka niyang higupin ka pabalik. Magsisimula ito sa isang simpleng, kamusta ka na? Pagkatapos, na-miss kita. Pagkatapos, nagbago na ako. Mga salitang kasing tamis ng pulot, ngunit may lason. Narito ang isang halimbawa. Si Eliza, isang manunulat. Ang kanyang mundo ay binuo at winasak ng isang narcissist. Iniwan niya ito. Sa unang linggo, naramdaman niya ang disorientasyon. Ang katahimikan sa kanyang apartment ay isang sigaw. Hinanap niya ang drama. Pagkatapos, dumating ang text. Iniisip ko ang tula na sinulat mo para sa akin. Isang perpektong pag-atake sa kanyang kaluluwa. Muntik na siyang sumagot. Ang kanyang mga daliri ay nag-type ng iniisip din kita. Ngunit bigla niyang naalala. Isang gabi, isang pag-aaway, ang pagkasira ng kanyang paboritong pluma na sinadya nitong baliin sa harap niya. Iyon ang katotohanan, hindi ang tula, hindi ang mga matatamis na salita, kundi ang sinadyang kalupitan. Binura niya ang mensahe, binlock niya ang numero, at umiyak siya. Hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Ang pagtanggi sa Hoover ang nagdadala sa iyo sa huling yugto. Ang ikatlong yugto, ang pagguho ng pekeng realidad. Ito ang pinakamasakit na yugto dahil dito mo haharapin ang katotohanan. Ang taong minahal mo ay hindi kailanman umiral. Ang mabuting tao na nakilala mo sa simula, ang soulmate mo, iyon ay isang maskara, isang karakter na nilikha para sa iyo. Nagdadalamhati ka ngayon, hindi para sa taong nawala, kundi para sa relasyong inakala mong totoo. Ang lahat ng sakripisyo mo, ang lahat ng pag-unawa, ang lahat ng pag-ibig,
Ibinuhos mo ito sa isang balon na walang laman. Ito ang sandali ng cognitive dissonance. Ang isip mo ay sabay na humahawak sa dalawang magkasalungat na ideya. Minahal niya ako at sinaktan niya ako ng sadya. Ang pagtanggap na ang pangalawa ang totoo ay ang susi sa iyong paglaya. Hindi ito kasalanan mo. Ulitin mo yan. Hindi. Ito kasalanan mo. Biktima ka ng isang master manipulator. Isang predator na nakakita ng iyong liwanag at gustong patayin ito. Ang pag-alis mo ay hindi kabiguan. Ito ay survival. Ito ang pinakamatapang na bagay na ginawa mo. Ang tatlong yugto na ito, disorientasyon, pagdududa, at ang masakit na katotohanan, ay hindi isang pabilog na impyerno. Ito ay isang tuwid na landas palabas. Bawat yugto na malampasan mo ay isang hakbang palayo sa dilim at isang hakbang palapit sa iyong sarili. Ang impyerno ay hindi ang pag-alis. Ang impyerno ay ang pananatili. Ang mga peklat ay mananatili. Ngunit hindi na sila simbolo ng sakit. Sila ay mapa ng iyong kaligtasan. Isang paalala na nakalabas ka mula sa apoy, mas matalino at buo